Noong dekada 60. Isa sa pinakamagandang aktres ng pelikulang Pilipino ang naging biktima ng isang krimen na yumanig sa buong bansa. Siya si Maggie de la Riva. Isang artista na may tapang at katatagan ang nabalot ng isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang gabi ng June 26, 1967, galing sa taping si Maggie at pauwi na sa kanilang bahay sa New Manila. Ngunit pagdating sa harap ng kanilang tahanan, isang kotse na Pontiac convertible ang humarang sa kanilang daraanan. 4 na lalaki ang nakasakay dito. Isa sa kanila, si Basilio Pineda, lumabas ito at sa pilitang binuksan ang pinto ng kotse ni Maggie. Nagsisigaw si Maggie upang makahingi ng tulong, subalit mabilis siyang naisakay ng mga ito sa kanilang sasakyan at dinala sa isang motel sa Pasay City. At doon niya sa motel na iyon nagsimula ang isa sa pinakamatinding pagsubok ng kanyang buhay. Matapos ang insidente, agad na nagsumbong si Maggie sa mga otoridad. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at pamilya, natunton ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng 4 na suspect. Ito ay ang mga sumusunod: Jaime Jose, Edgardo Aquino, Augusto Balmaceda at Basilio Pineda. Lahat sila ay pawang anak ng mga may kaya at maimpluwensyang pamilya. Sa kabila ng kanilang koneksyon at pagiging maimpluwensya, matapang na ipinaglaban ni Maggie sa korte ang kanyang karapatan. Nagbigay siya ng detalyadong salaysay patungkol sa mga ginawa sa kanya ng mga suspects. Ang kanyang katatagan at tapang ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Noong October 2, 1967, sinimulan ang paglilitis sa Quezon City Regional Trial Court. Sa kabila ng pagsisikap ng depensa na pabagsakin ang kredibilidad ni Maggie, patuloy siyang nanindigan pagkat alam niya lalabas din ang katotohanan. Hanggang lumabas na nga sa bawat ebidensya na nagsasabi siya ng pawang katotohanan. Pagkat napakalinaw ng mga markang naiwan sa krimen. Pagkaraan ng ilang buwan, hinatulan ng korte ang 4 na akusado ng forcible abduction with rape sa ilalim ng Article 3.3 ng Revised Penal Code. Sila ay pinatawan ng death penalty sa pamamagitan ng silya elektrika. Noong February 6, 1971, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na kamatayan sa 4 na akusado sa pamamagitan ng silya elektrika. At makalipas ang ilang taon, sumapit ang takdang araw ng sintensya noong May 17, 1972, sa 3 pang natitirang mga suspects na sila Jaime Jose, Basilio Pineda Jr. at Edgardo Aquino pagkat nauna nang namatay si Rogelio Cañal bago pa man maipatupad ang naturang parusa. Si Maggie naman, bagamat nasaktan ng lubos-lubusan dulot ng pangyayari, patuloy siyang lumalaban upang malimutan ang bangungot ng nakaraan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing aral at paalala na kahit gaano kalakas o kayaman ang kalaban, may hustisya para sa mga biktima ng pang-aabuso.